Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa ika-6 na po tayo na araw ng ating tradisyonal na Misa de Aguinaldo o Simbang Gabi. Naikwento sa akin ang aking dating labandera nung ako ay high school, nung may nanalo daw silang kapitbahay, nanalo daw sa loto, I think ilang milyon ang napanalunan. Nung gabi daw na binobola ang loto, doon kasi sa seminaryo namin ng high school, ang lugar na yon ay parang during that time liblib na lugar. Tahimik na pag sa probinsya kasi pag 7 o'clock, 8 o'clock, tahimik na ang bayan. Tahimik daw yung neighborhood nila, pero alam nilang may nangyari doon sa bahay ng kanilang kapitbahay. Dahil habang nagbobola daw ng loto, may bigla daw sumigaw, tapos parang kumalabog doon sa bahay na akala daw nila nag-aaway yung mag-asawa. May mga upuan daw na itinapon, something. So, akala nila nag-aaway. Pero parang pasigaw na hindi naman daw nagsisigawan. So, hinayaan nila. The following day, tinanong daw ng kanyang asawa, anong nangyari? Yung hitsura daw nung lalaking nanalo, pati yung asawa at mga anak, hindi naman daw yung hitsurang nag-away nung gabi. Parang may nangyari pero ayaw lang sabihin. After, I think, mga 1 week siguro, or more than 1 week, nawala ang buong pamilya sa kanilang bahay. Pumunta daw ng Manila, nagbakasyon, at sabi nila nagbakasyon, at matagal na nawala. Tapos eventually, paunti-unti daw may mga dinalang mga gamit. So doon nila nalaman na yung kapitbahay nila na yon, sila yung nanalo ng loto. Totoo nga naman kasi, kapag ikaw ay binigyan ng ganong kalaking biyaya, hindi mo pwedeng itago. Kapag hindi ka sumigaw at hindi mo kinimkim mo lang ang kaligayahan, puputokan ka ng ugat. Puputokan ka ng ugat. Hindi pwedeng itago mo ang ganong kaligayahan na sasarilinin mo lang. Kailangan mo itong sabihin sa iba, maging sa iyong sariling pamamahay man lang. Ang tuwa at kagalakan, hindi pwedeng itago. Pwede pa sigurong maitago ang kalungkutan. Pero ang kagalakan, ang tuwa, ay kailangang ibahagi sa ibang tao. Ganun ang nangyari sa mahal na Birheng Maria at kay Elizabeth. Ang mahal na Birhen, nung nalaman niya sa pamamagitan ni Anghel Gabriel na siya ay magdadalang tao sa anak ng Diyos sa lupa, at nung nalaman niya na ang kaniyang pinsan na si Elizabeth ay kabuwanan na, hindi niya maitago ang tuwa para sa kaniyang sarili na napili siya ng Diyos. At hindi rin niya maitago ang tuwa sa kaniyang sarili para sa kaniyang pinsan na si Elizabeth, na alam niya na baog, na alam niya na parehong mag-asawa, nalulungkot dahil wala silang anak. Na alam niya na sa matagal na panahon, yun ang kanilang ipinagdadasal. Yun ang kanilang hinihiling mula sa Diyos. Biyaya na tinanggap mula sa Diyos, naging masaya ang mahal na Birheng Maria. Biyayang tinanggap ng kanyang pinsan mula sa Diyos, naging masaya din ang mahal na Birheng Maria. Ganun pala dapat ang ugali ng isang taong binibiyayaan. Kailangan pala na sabihin natin sa iba, ibahagi natin sa iba ang saya na ating nadarama. At ganun din pala ang ugali kapag ang ating kapwa-tao ay may tinatanggap na biyaya. Dapat din pala tayong magalak para sa kanila. Ang nagiging problema sa atin, kapag ang focus natin, ang biyaya ng iba, hindi ang focus, ang biyaya na ating tinatanggap mula sa Diyos. Nagiging malungkot tayo
At nagiging dahilan pa upang tayo ay mainggit sa ibang tao. Kapag ang tinitingnan lang natin na biyaya, ang biyaya ng iba, bakit siya lang? Bakit sila lang? Bakit wala ako? Kapag ang nare-realize nating biyaya, yung biyaya lang na binibigay ng Diyos sa iba, at hindi tayo marunong tumingin sa biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos, dun po tayo nagiging malungkot, dun po tayo naiinggit. Yun po ang nagiging dahilan kung bakit tayo sa maraming pagkakataon ay nahuhulog sa pagkakasala. Sa tagpong ito ng Ebanghelyo ngayon na sikat sa tawag na sa Ingles na The Visitation, ito po ang ipinapaalala sa atin. Ito ang paalala sa atin. Ngayong paparating na Kapaskuhan o habang naghahanda tayo sa Kapaskuhan, maraming pagkakataon na mararamdaman natin ang biyaya ng Diyos. Ano-ano nga ba ang biyayang tinanggap mo mula sa Diyos sa mga nakaraang mga araw? Pwede mong sabihin na ang biyaya na ibinigay sa iyo ng Diyos ay biyaya ng maayos na kalusugan. Hanggang sa pang-anim na araw ng simbang gabi, andito ka. At tinitingnan mo, iniisip mo, kaya kong matapos ito hanggang 9 na araw, hanggang sa araw ng Pasko. Hindi ba isang biyaya ang ganon? Pwede mong tingnan na isang malaking biyaya na kayo bilang isang pamilya, sama-samang nakakapagsimba. Sama-samang nakakapagsimba. Hindi ba isang biyaya na hindi kayo nagkakahiwa-hiwalay? Hindi ba isang biyaya para sa inyo na sama-sama, isang buong pamilya, kumpletong pamilya, nakakapunta kayo dito sa ating simbahan na maayos ang kalusugan? Iilang pamilya ang nagnanais na sana kumpleto sila ngayong Pasko. Iilang pamilya ang nagnanais na sana sa mga simbang gabi, buo sila bilang isang mag-anak na pupunta sa simbahan. Hindi ba isang biyaya ang ating tinatanggap sa bawat pagkakataon na tayo ay nakakapunta dito sa ating simbahan? At hindi ba isang napakalaking biyaya na sa bawat misa na ating pinupuntahan, nakakatanggap tayo ng banal na komunyon? Wala na sigurong ibang biyaya na mas higit pa. Mas higit pa iyon sa biyaya na iniisip mong tanggapin. Kung iniisip mong makumpleto mo ang 9 na araw na simbang gabi at tatanggap ka ng wish mo mula sa Diyos, higit pa sa wish mo, ang pagtanggap mo ng banal na komunyon. Wala nang masihigit doon. Kung sa pang-araw na na simbang gabi, hindi ka pa rin nagkukomunyon dahil hindi ka pa nakakapangumpisal, nakakalungkot naman po. Nakakalungkot naman po. Iilang biyaya na ang pinapalampas mo mula sa Diyos. Kaya nga ang paalala sa atin lagi, ngayong panahon ng Adbyento, ihanda ang ating sarili. Ngayong panahon ng Adbyento, siguraduhin natin na makalapit sa Diyos sa sakramento ng pagkumpisal. Linisin ang ating mga sarili upang tanggapin si Jesus. Anong mga biyaya ang tinanggap mo mula sa Diyos? Ibinabahagi mo ba ito sa ibang mga tao? Anong mga biyaya ang tinitingnan mo bilang biyaya at hindi kamalasan? May iba kasing mga tao, iba ang tingin sa biyaya. May iba kasing mga tao na ang tingin nila, hindi biyaya, kundi disgrasya, malas. I think naibahagi ko na ito dito. Ilang buwan na ang nakakalipas, ako ay nagpahid ng banal na langis sa isang nanay sa UST Hospital. Ang kwento ay dinugo daw. Yung kwento ng minsan mga chikadora din yung mga kasama ko, mga madre. Sabi nila, Father, mukhang nag-attempt. Sabi ko, sige, bibisitahin ko. Pagpunta ko doon,
humingi ng pagpapahid ng banal na langis. Tinanong ko yung nanay, gusto mo po bang mangumpisal? Father, hindi po ako handa. Hindi po ako handa. So, dahil hindi siya handa, pinahiran ko na lang siya ng banal na langis. Nung na-discharge sila, yung doktor nila, yung OB nila, kaibigan namin sa chapel, at natanong ko sa kanya, yung pasyente na iyon. Sabi niya, oo nga, Father, nakakalungkot. Yun din po ang ipinagdadasal ko nung mga misa na nagsisimba ako sa iyo, na sana maliwanagan siya na ang bata, ang baby, hindi kamalasan, kundi biyaya na kaligayahan na ibinibigay sa isang pamilya. Mga kapatid, tingnan natin ang malaking biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin. At dapat hindi sinosolo, ibinabahagi at dinadala si Jesus sa ibang mga tao. Papaano ba ibinabahagi si Jesus? Papaano mo ba ibabahagi si Jesus ngayong Kapaskuhan? Siguro sa mga regalo, siguro sa mga pagkain na ibibigay. Pero higit sa pagkain, higit sa regalo, higit sa pera, papaano mo dadalhin si Jesus, ang batang Jesus, sa iyong kapwa-tao na magiging dahilan ng kagalakan nila? Naalala ko sa unang parokya ko, hindi ko alam sa Maynila kung uso dito. Sa amin sa probinsya, uso yung during sa araw ng Pasko, yung baby Jesus, nililibot sa buong bayan. Ginagawa ba sa Maynila yon? Hindi. Sa amin, sa parokya, sa araw ng Pasko, yung baby Jesus, yung mga sakristan, nililibot nila ang batang Jesus para magpahalik sa bawat bahay. Tapos meron silang daladalang collection box sa mga gustong mag-donate. Naalala ko yung mga sakristan ko, kapag sinabi ko sa 24 ng gabi, sino ang gusto na magdala sa baby Jesus sa mga bahay para magpahalik? Ang daming nagbo-volunteer. Kailangan kong hatiin sila sa dalawang grupo. Nag-uunahan, nag-aagawan. Sabi ko, bakit kayo excited? Nakakapagod yung buong araw, literally. Buong araw maglalakad sa kalsada, pupunta sa mga bawat bahay, magpapahalik. Nung unang taon, namamangha ako sa kanila, excited, nag-aagawan. Nung second year, tinanong ko aking sekretary, bakit excited lagi yung mga sakristan kapag mas excited pa sa pag-serve mas excited pa sa pagpapahalik kaysa sa pag-serve sa simbang gabi? Yun pala, kumikita ang kabuhayan. Kumikita ang kabuhayan. Sa bawat bahay na pinupuntahan, sa pagpapahalik ng baby Jesus, namamasko. At minsan, mas inuuna yung pamamasko kesa dun sa paghingi ng donasyon. At hindi lang pamasko, busog-lusog. Nung nililinis na namin yung baby Jesus, minsan may mga spaghetti pa dun na papasok dun sa loob. Sabi ko, kaya pala nag-uunahan kayo. Ang tuwa ng mga bata na dalhin ang batang Jesus sa mga bahay upang magpahalik. Sana ganun din ang tuwa natin kapag dinadala natin ang imahen, ang ugali, ang hitsura ng batang Jesus sa araw ng Pasko, sa ating kapitbahay, sa ating katrabaho, sa ating kapamilya. Sana hindi lungkot, sana hindi inggit. Sana biyaya ng kagalakan, saya ng pagkasilang ng batang Jesus ang ibinabahagi natin sa ibang tao.